Hello. Good evening po sa bawat isa. So, for tonight, hindi po ako yung nag-lead. Yeah, iba po yung binigay sa akin ng role ni Pastora. So, mag-exhort po ako tonight. Pero bago po ang lahat, dumako po muna tayo sa isang maikling prayer. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. We worship you, Lord. We glorify your name. Pinupuri ka namin, dinadakila, sinasamba. Panginoon, sa gabi na to, nagpapakumbaba po kami. Humihingi po kami ng tawad sa lahat po ng mga kakulangan po namin sa iyo, Panginoon. Sa lahat ng mga pagkukulang, sa pagkakamali, sa lahat ng mga kasalanan, Panginoon. Naisip, nasabi o nagawa man po namin, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Lord, at pakalinisin from head to toe. At nawa po, maging karapat-dapat po kaming humarap sa inyong harapan ngayon upang dumulog, upang humiling ng lahat ng aming mga kahilingan sa panalangin. Maraming salamat po, Lord, dahil napakabuti niyo po sa aming buhay. Ikaw nga po yung patuloy na manguna po sa amin sa gabi na to. Maraming salamat po sa pinakamataas na papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay po. May tanong po ako sa inyo. Ano po yung naiisip nyo kapag naririnig nyo yung extended? Extended or extension? Pure Foods, overtime. Ayan. Yan, sa mga nanonood ng basketball, overtime, nag-extend sa paglalaro para ma-determine kung sino yung mananalo. So, kaya ko po nabanggit yung extended na yan kasi yung pag-uusapan po natin ngayon na tao, na-extend po yung buhay niya ng 15 years pa. Isa po siyang hari. Meron po makakilala sa inyo kung sino po yung hari na yon? Yon, si King Hezekiah. Yon, si King Hezekiah po, ay anak ni King Ahaz, ni Haring Ahaz. So, si King Ahaz, isa po siyang masamang king. Pero si King Hezekiah, it turns out na maging righteous king si King Hezekiah. So, Hezekiah's name means God has strengthened. So, Hezekiah was a remarkable king used by God to rescue Jerusalem from the Assyrians and bring reform and revival to Judah. He is known for his God-honoring prayer life, a remarkable miracle, and a tragic choice. So prayerful din po itong hari na to. So malalaman po natin kung ano po ba yung mga ginawa niya. So siya po ay naging 13th successor daw of King David, reigning in Judah's southern kingdom. So, nung time po na yon, dalawa po yung kingdom sa Israel. Isa po northern, isang southern. Southern is the Judah. Then yung northern is Israel. So, he started his reign at the age of 25. 25 years old po siya na maging king siya, and he reigned for 29 years. At ang pumalit po sa kanya bilang king ay ang kanyang anak na si Manasseh, na hindi ko din alam bakit siya ay righteous king, pero yung anak niya, naging evil king din. So what reforms came under King Hezekiah? So for the most part, King Hezekiah faithfully walked with God. So yung story po pala ni King Hezekiah ay mababasa natin sa 2 Kings chapter 18 hanggang chapter 20. So doon po namin napag-aralan. Pinag-aaralan po namin siya recently, 3 nights na po yata sa every night devotion. So, nung time po ni King Hezekiah, pinag-aalis po niya lahat ng mga idols, yung mga pinagawa po ng mga Diyos-Diyosan sa mga burol, mga high places, pinaalis po niya yon. So, sabi nga sa 2 Chronicles 31:20, there was no one like him among all the kings of Judah, either before him or after him. He was compared to King David in 2 Kings 18:3. After his wicked father's reign, Hezekiah committed himself to set things right again in Judah. So yun nga po yung mga naging reform niya. Pinaalis niya yung mga Diyos-Diyosan. Tapos, nagsimula na silang mag-worship kay Yahweh lang. Kasi nung time ng ibang mga naging kings, nung time ni King Hezekiah, ang dami nilang naging Diyos-Diyosan.
Ang daming mga nagpupunta sa high places para sumamba sa kung sino-sinong Diyos-Diyosa nila. So, nung time niya, yun na yung naging reform niya, na naging parang God-centered sila. Kay Yahweh sila sumasamba nung time ni King Hezekiah. So, how did King Hezekiah lead Judah in crisis? So, nung time po ni King Hezekiah ay nasakop ng Assyrians yung Jerusalem. So, there was a time na nag-offer pa siya na magbigay ng gold tsaka silver dun sa hari kay King Sennacherib o Sennacherib para lang hindi nila sakupin yung kingdom niya. Pero it turns out after a while, binalikan pa rin sila ni King Sennacherib ng Assyrian. At nagpadala siya ng mga tao para siraan yung si Yahweh, kung ano-anong humiliation yung sinabi nila. Pinamaliit nila yung Diyos ng Israel, si Yahweh, kasi ang dami na nilang nasakop ng kingdoms nung time na yon. So akala nila si Yahweh ay katulad lang din yung mga ibang Diyos-Diyosan na mga sinakop nila na mga bansa, na mga Diyos-Diyosan lang na kaya nila nasakop daw kasi parang hindi totoo yung Diyos nila. So akala nila si Yahweh na pinaglilingkuran ng Israelites ay katulad din ng mga ibang Diyos na yon. So kung ano-ano pa yung mga salita na binitawan nila para lang ma-discourage yung mga pinamumunuan ni King Hezekiah nung time na yon. So, ang ginagawa ni King Hezekiah, every time na may mga ganun, ang first resort niya ay kay Yahweh lang talaga. So, nung time na yon, nagpunta siya sa templo, kasi nga hinahamak na si Yahweh, so nagsuot siya ng saklot, tapos, nagpasugo siya ng mga tao para magpunta kay Prophet Isaiah. So, si Prophet Isaiah, yung prophet nung time na yon. So, humingi siya ng tulong kay Yahweh. At, ayun, ang nangyari, that night, habang natutulog yung mga sundalo ng mga Assyrians, 185,000 yung pinatay. Nagpadala ang Diyos ng angel of death dun sa kampo ng Assyrians. Kaya 185,000 yung sundalo na namatay. So, yun ay himala na galing kay Yahweh. Walang ibang taong makakagawa nun kasi wala na may ibang lumusob eh. Out of nowhere, namatay lang talaga sila. Kinabukasan, nakita lang nung mga soldiers na hindi namatay, ang dami nang nagkalat na napatay. So, yun po. Ang ginagawa talaga ni King Hezekiah every time na may crisis, yung first resort niya, lumalapit siya kay Yahweh at lumalapit din, parang nanghihingi din siya ng guidance kay Prophet Isaiah. Ayun, ganun po siyang mag-lead. Pero, dumating yung time na nagkasakit po si King Hezekiah. Ay, hindi pa pala yun. So what was the King Hezekiah's tragic mistake? So King Hezekiah failed the test. In the pride, the king showed Marduk-Baladan's ambassadors all the precious things in Jerusalem, his personal treasures and riches of the city and everything. So lahat ng mga treasures, nung nagkasakit po siya, dinalaw po siya nagpadala ng sugo yung hari ng Babylonia. Dinalaw siya. Tapos, ang ginawa niya, pinagmalaki niya lahat ng mga riches nila. Lahat ng ginto, lahat ng armor niya, wala siyang inilihim. So lahat, pinakita niya doon sa galing sa Babylonia. So yun yung mistake ni King Hezekiah. Na parang masyado siyang, yung pride of life, parang ganon. Masyado niya nang pinagmamalaki yung sarili niya. Kaya, yun yung nag-lead sa downfall ng kanyang kaharian. So, what lessons can we learn from Hezekiah's choices?
So, ito po yung mga matututunan natin sa buhay ni King Hezekiah. First, the king's priorities were right though he lived in a wicked, immoral culture. He chose to cling to the Lord, follow Him, pursue holiness for himself and his people, and led Judah in renewed worship. Likewise, the Lord wants us to resist the pull of the culture and to stand strong as lights in the darkness for Him. So yun daw po. So even in the midst of, kahit yung mga nakapaligid sa kanya nung time na yun are wicked, pero pinili po ni King Hezekiah na mamuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. So yun po yung first lesson na makukuha po natin sa buhay ni King Hezekiah. Na kahit wicked daw po yung, or masama yung nasa paligid natin, dapat piliin natin na mamuhay ng kalugod-lugod pa rin sa Diyos. Second, Hezekiah's love for God and desire to please Him brought him additional years of life. He could rightly point to how he had served God and done exploits for His glory. The Word of God tells us God desires our love and He honors those who honor Him. Ayun pala, hindi ko pala nabanggit sa inyo, no? Kaya nga siya dinalaw ng mga galing sa Babylonia kasi nagkasakit siya. And then, pinuntahan siya ni Prophet Isaiah. Sabi sa kanya, ayusin mo na yung lahat ng nasa kaharian mo kasi malapit ka nang mamatay. So, yun yung sinabi sa kanya ni Prophet Isaiah. Then, nung time na yun, syempre, yung first resort lagi ni King Hezekiah? Nanalangin pa rin siya. So, sa wall niya, nag-face siya sa wall niya, tapos umiyak siya at nanalangin siya sa Diyos. Sinabi niya sa Diyos, yung mga lahat na kung gaano siya naging faithful throughout his life. Tapos, syempre, hiniling niya na, mabuhay pa siya, siguro ganon. Humiling siya ng kagalingan. Malamang ganon yung sinabi ni Isaiah. Kung ano yung normal na prayer ng isang may sakit. Ganyan. So, ganun yung naging prayer ni ni King Hezekiah. So, bago umalis si Prophet Isaiah, nakuha niya na agad yung kasagutan ni Yahweh. So, bago pa makaalis si Prophet Isaiah, binalikan niya si King Hezekiah. Sinabi niya na dadagdagan pa ni Yahweh ng 15 years yung buhay ni King Hezekiah. So, ganun po yung nangyari sa buhay ni King Hezekiah. Kaya ako na-mention yung extension. Kasi, binigyan pa siya ng additional 15 years ni Yahweh. So, ang third na matututunan natin sa buhay ni King Hezekiah, Hezekiah knew where to turn in times of trouble. As a man of prayer, he knew his only hope was in the sovereign God. He prayed to desire God's glory above all. Voices in the culture can confuse or misdirect us from God's will, but His word is wisdom for us, and we must seek the Lord in prayer to be grounded and built up in Him. So yun nga po, ang third na matututunan natin sa buhay ni Isaiah, kahit ano yung dumarating sa buhay niya, ang first resort niya talaga, prayer. Lumalapit siya kay Yahweh. So yun, tapos dinidesire niya talaga na ma-please si Lord. Ang prayer nga niya nung kinakalaban sila ng Assyrian, ang prayer niya, Lord, gawin niyo po ito para po sa inyong glory, para sa inyong kalwalhatian. Kasi nga, masyado nang ni-humiliate yung pangalan ni Yahweh. So, nagwo-work si Yahweh sa buhay ni Isaiah para ipakita na talagang buhay siya at siya talaga yung Diyos na dapat sambahin. So, ganoon din po sa buhay natin na let's desire to please God at mamuhay tayo ng kalugod-lugod sa Kanya. At ang maging first resort din po dapat natin, every time kahit ano man po yung pinagdadaanan natin, prayer po talaga. So fourth, na matututunan natin sa buhay ni King Hezekiah, Hezekiah's downfall was sinful pride. When he bragged about his possessions, he brought disaster to Judah, including the looting of Israel's treasury,
and the nation's eventual captivity. We too must guard against pride, which can be our downfall, and realize our sins often affect more than our own lives. So yung naging downfall niya is yung pride. Masyado niya na pinagmalaki yung kanyang possession. So to the point na parang hindi na si Yahweh yung nag-glorify, kundi yung sarili niya. Kung gaano niya napaunlad yung kingdom niya, lahat. Parang sa material things na siya tumingin. Ganon. Dumating sa point na ganon. So tayo din po, i-guard din po natin yung sarili natin na sa pride of life. Baka mamaya, lahat ng mga dinaranas nating blessings or tagumpay sa buhay na na-accomplish natin, baka mamaya iniisip natin na tayo yung reason kung bakit nangyari yon. Baka nakakalimutan natin na will ni Lord na gawin yun sa buhay mo, kaya nangyayari sa iyo. So, yun po, kahit po blessings or kahit sa mga adversity, sa mga problema, dapat ang first resort natin ay ang magpasalamat at manalangin sa Diyos. Nabasa ko nga dito, si Hezekiah daw, nagtagumpay siya sa mga adversities. Napagtagumpayan niya lahat ng mga adversities, yung mga kalaban niya, yung mga problemang dumating sa kanya. Pero ang hindi niya napagtagumpayan yung blessing. Kasi masyado niyang parang lumaki yung ulo niya sa lahat ng mga natamo niyang success sa pakidigma, sa mga possessions, para lumaki yung ulo niya. So yun, dapat maging warning din po sa atin na baka mamaya napagtagumpayan natin yung mga problema natin, pero yung natatamo nating success or blessings, baka mamaya yun po yung nagpapalayo sa atin sa Diyos. So let's check din po natin yung mga blessings at success na nararamdaman natin or natatamo natin. Dapat all the glory belongs to God pa rin po. Fifth, even though this righteous king made sweeping reforms in Judah, he failed to pass on his love for God to his own son, Manasseh. So yun nga po, ang fifth na naging downfall or hindi magandang nangyari kay King Hezekiah, hindi niya po naipasa sa kanyang anak yung pagmamahal kay Yahweh. Kasi nga po, as it turns out, naging evil king si Manasseh na anak niya. So, as parents, po, yung mga iba sa atin, as parents po, dapat po maging ano po natin sa puso natin na talagang yung belief natin kay Lord, yung faith natin kay Lord, dapat maipasa po natin sa ating mga anak. Or kahit hindi man tayo parent, kung tito tayo, tita tayo, or kung teacher, basta kung meron po tayong mga inaalagaan ng mga bata, sana po, maipasa natin yung faith natin sa kanila. Napaka-importante po nun. Kasi katulad nito, hindi po niya naipasa ng tama sa anak niya, yung faith niya kay Yahweh, kaya naging evil na king si King Manasseh. So as parents, we will only pass on a wise and godly legacy with intentional biblical training. So kailangan po talaga meron biblical training yung mga bata coming from the parents. Kasi nga sabi nga, yung first na teacher daw ng mga bata is yung mga parents. At ang first school nila ay sa bahay. So yun po yung dapat unang ituro sa mga bata. Yung pananampalataya sa Diyos. So, Hezekiah truly was a remarkable king. He is a model to all who desire to walk in close fellowship with God during times of trouble and a reminder not to forget the Lord in times of blessings. So yun po, ang bilang conclusion ko po, medyo maikli lang po yung kala ko mahaba eh. Sa conclusion, sabi nga po, di ba, ang history daw po ay parang naisulat po yan para po makapagbigay sa atin ng aral na huwag gayahin yung mga ginawang mali ng mga dati, yung mga nauna sa atin. Kung ano yung nagawa nilang mali, dapat itama na natin. So yun po, maging sa Bible din po, naisulat din po yan, yung mga different
times ng mga kingdoms nila, lahat po nakasulat sa Bible. Hindi lang naman po spiritual, minsan practical din po, di ba? So kung ano po yung mga nagawa mali nung mga, kasi hindi naman perfect ng mga tao kahit sa Bible, di ba? Nakakasala pa rin sila. Kahit si King David na a man after God's own heart, nakapag-commit din ng kasalanan. So katulad lang din po talaga natin sila, yung mga tao sa Bible. So, ang dapat po talaga natin gawin, kaya po nasulat ito, as a reminder na kung ano po yung mga nagawa nilang pagkakamali before, sana wag na nating magawa ngayon. At kung ano yung mga nagawa nilang tama, ipagpatuloy lang po natin. Katulad po nito ni King Hezekiah, kung gaano po siya ka-prayerful man, kaya ginagrant ni Yahweh yung mga kahilingan niya, yun din po, maging prayerful din po tayo. I-desire po natin na mag-glorify si Lord at si Lord lang yung maitaas sa lahat na nangyayari sa atin. Maging problems man po yan or blessings. Dapat wag po natin kakalimutan ang magpasalamat at magpuri sa ating Diyos. Yun lamang po. So, let's pray po again. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. We glorify you po again. Pinupuri ka namin. Maraming salamat po sa mga natutunan po namin sa buhay ni King Hezekiah. Lord, alam po namin na kahit isa po siyang hari, isa din po siyang mananampalataya, Panginoon. At nalalaman niyo po yung puso niya na gusto niya po talang i-glorify kayo, na ikaw yung maitaas sa buhay niya. At kahit anong dumarating sa buhay niya, talagang ikaw po yung first resort niya. Ikaw po yung nilalapitan niya, Panginoon. Kaya katulad po ni Haring Hezekiah, nawa po maging katulad po namin siya, Panginoon, na kahit ano man po yung dinaranas po namin, lalo na po sa mga problema po, ikaw po yung una naming lapitan, Panginoon. Dahil makakaasa po kami na may katugunan ka po talaga, Panginoon. Katulad po ni King Hezekiah na binigyan niyo po ng extension sa kanyang buhay at dumating agad yung kasagutan sa kanya. Alam po namin, Panginoon, lahat po ng hinihiling po namin, Panginoon, as long as it will glorify you, ikaw yung matataas. At ito po yung kalooban nyo. Alam po namin na ipagkakaloob nyo na po ito sa amin, Panginoon. Kaya maraming salamat po, Lord. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat sa tanging pangalan na aming Panginoong Yesus. Amen.